Ang mga kalye ngayon sa Tehran ay mas lalo pang nagkakagulo. Libo-libong tao ang bumuhos sa kalsada. Pero ang mga ito ay hindi mga kumakalaban sa rehimen. Ito ay sariling mga supporters ng rehimen. At ang galit nila ay hindi nakatuon palabas. Ito ay nakatuon sa loob dahil may ginawa ang mga taong namumuno sa Iran na hindi mapapatawad sa kanilang paningin. Sila ay sumuko. Iyan ang paniniwala ng milyon-milyong supporters ng regime. At isang rehimen na nagsabing, hindi kami kailanman aatras sa loob ng 47 years, bigla na lang umatras. Sa isang tweet lang, ang mga politicians ay biglang nadismaya. Ang military ay tinawag na traitor ang mga negotiators. Ang mga mula ay nag-aalala na ang Revolutionary Guards ay sinakop ang state at ang lumalabas na impormasyon ay higit pa sa kinatatakutan. Ang Iran ay hindi na pinapatakbo ng isang elected government kundi ng isang 3-person committee na galing sa IRGC. Matatandaan noong April 17th, ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ay nag-post sa X. Lahat ng commercial vessels passage sa Strait of Hormuz ay fully restored na. At dito, sumabog ang galit Iran mula sa loob. Ang Strait of Hormuz kasi ang huling card ng Iran. Habang nakasara ang strait, tumataas ang oil prices. Ang pagtaas ng presyo ay naglalagay ng pressure kay Trump at ang pressure na iyon ay nagbibigay sa Iran ng pwesto sa negotiation table. Pero sinira ni Araghchi ang card na yon sa isang tweet lang, walang deal, walang guarantee sa likod nito. Ang response ni Trump ay lalo pang nagpalala. Sinabi ng CENTCOM na tuloy ang blockade. Wala itong pakialam sa ginagawa ng Iran. Ang blockade ay nagpapatuloy. Ang economy ay bumabagsak. Walang peace deal. Mula sa sandaling iyon, ang Iran ay pumasok sa three-way civil war. Ngayon tingnan natin ito mula sa loob dahil ang tatlong front ay magkakaaway. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa unang front, ang IRGC ay kontra sa gobyerno. Ang Revolutionary Guards ay matagal nang nagdududa sa diplomatic wing. Ang IRGC-linked media ay inakusahan si Araghchi ng pagtataksil at kawalan ng tiwala. Tinawag siyang JCPOA diplomat, ibig sabihin ay architect ng 2015 Obama deal. Isang hardline commentator sa state television ang diretsahang nagsabi na si Araghchi ay nagpakita ng flexibility sa negotiations para bawasan ang financial at military support sa Hezbollah. Sa pangalawang front, ang mulas at parliamentarians ay kontra sa leadership. Ang MP na si Mortez Mahmoudi ay diretsahang nagsabi na kung hindi dahil sa wartime conditions, napilitan na sana siyang mag-resign. Inakusahan niya ito ng paggawa ng mga maling timing na statements na paulit-ulit nagpapakalma sa global oil markets sa sensitibong panahon. Ang hardline wing sa parliament ay lalo pang lumayo, sinabing ang IRGC 10 negotiation demands ay non-negotiable at ang Hezbollah at ang Houthis ay hindi kailanman iiwan. Pero ang galit ng mulas ay hindi lang sa diplomats, galit din sila sa IRGC mismo. Dahil habang ang Revolutionary Guards ay halos sinasakop ang state, ang clerics ay nawawala ang historical reason ng existence nila. Kung ang IRGC Origin Committee ay kayang patakbuhin ang bansa na walang mulas, ang theocracy ay nagiging fasad at ang mulas ay wala sa kapangyarihan at hindi rin makalaban na kulong lang sa gitna. Ang dating culture minister na si Ayatollah Mani ay binasa ito sa ibang paraan. Kung ang Supreme National Security Council ay hindi magsasalita sa sensitive moments, magdurusa ang Iran ng malaking damage sa psychological war. Ibig sabihin, ang sarili nilang dating minister ay nagsasabing natatalo ang Iran hindi lang sa military war kundi pati sa propaganda war. Sa third front, ang mga kalsada. At sila ay kontra sa lahat. Sa loob ng maraming taon, naniwala sila sa slogan na "We will never back down." Ipinadala nila ang kanilang mga anak sa front. Tiniis nila ang sanctions. Tinanggap nila lahat bilang presyo ng pagkontra sa Great Satan. At ngayon nakikita nila ang pag-atras mula mismo sa mga taong hindi kailanman nagbayad ng ganoong presyo. At may fourth layer na nagpapakain sa three-front war na ito. Ang ugat ng galit ng streets ay hindi lang surrender. Sa loob ng 6 weeks, ang US blockade ay sinisira ang daily life ng Iran. Ang power cuts sa Tehran ay umaabot ng hanggang 12 hours sa isang araw. Ang fuel lines ay umaabot ng kilometro. Ang food prices ay tumaas ng higit 40%. Ang medicine shortages ay tumatama sa hospitals. Ang cancer treatments ay tumigil. Ang chronic patients ay walang gamot. Ang ATMs ay empty. Ang small shopkeepers ay nagsasara. Ayon sa ulat, sinabi ni President Pezeshkian sa IRGC commanders, kung walang ceasefire, ang economy ay completely collapse sa loob ng 3 to 4 weeks. At ang ordinary Iranians ay nagtatanong, bakit kami ang nagbabayad ng presyo na ito? Sa loob ng maraming taon, sinabi ng rehimen, resistance economy, kaya naming maging self-sufficient, hindi namin kailangan ng West. Pero ang blockade ay naglantad na ang resistance economy ay isang fairy tale. Gumagana lang ito bilang slogan, pero sa kitchen, pharmacy at gas tank ng ordinaryong tao, wala na itong laman.
Sa Iran's 2026 to 2027 budget, ang share ng oil revenue ay bumaba mula 32% hanggang 5%, ang pinakamababa mula 1960s. Para makabawi, tinaasan ng taxes ng higit 60%. Ang state ay binawasan ang foreign currency obligations at lumipat sa real-based direct subsidies na tinatawag ng economists na inflationary financing. Ang state ay kinukuha sa sariling bulsa ng mga tao. Ang April 2026 surrender shock ay hindi simula. Ito ang last hit sa pinakamahina na sandali ng rehimen. Sa huling linggo ng December 2025, ang Iranian rial ay bumagsak sa record low laban sa dollar. $1 ay naging 1.5 million rial. Ito ang pinakamalaking uprising ng Iran mula 1979 Islamic Revolution, kumalat sa higit 200 cities, umabot sa lahat ng 31 provinces. Milyon ang nasa kalsada. At sa pagkakataong ito, iba na ang slogans. Sumisigaw sila ng "Death to the Dictator", direktang tinatarget ang pumanaw na Supreme Leader Ali Khamenei. Tumugon ang regime gamit ang baril. Noong January 8 to 9, pumaslaang ang security forces ang putok ng libo-libo. At sa ilalim ng protest na ito, may structural collapse na matagal nang nabubuo. Ayon sa Atlantic Council analysis, ang Iran ay papalapit sa tinatawag ng kanilang meteorological authorities na Water Day Zero, ang punto kung saan hihinto na ang water systems. May mga bitak sa historic mosque sa Isfahan. Ang land subsidence sa Tehran ay 30 centimeters per year, world record. Sa southwestern provinces, hindi na makakuha ng tubig sa gripo. Tankers na lang ang gamit nila. Ayon sa Euronews, ang power cuts ay hindi na lang summer problem. 12 hours na walang kuryente sa gitna ng winter. Ang factories ay nagsasara, humihinto ang production at nagsisimula ang bagong wave ng unemployment. At ayon sa protesters, ang pagsasabing technical problems ito ay kasinungalingan dahil sa loob ng decades, inilipat ng rehimen ang resources sa Hezbollah, Houthis at nuclear program imbes na sa water at energy infrastructure. At may lumabas pa sa January uprising ang Shah Pahlavi factor. Ayon sa House of Commons report, may mga sigaw sa protesters na gustong ibalik ang monarchy at si Reza Pahlavi. Ito ay tumatama sa foundation ng 1979 revolution dahil ang dahilan ng rehimen ay ang pagpapatalsik sa Shah. Pagkalipas ng 47 years, kung sinasabi ng mga tao na gusto nila ibalik ang pinalitan nila, bumagsak ang legitimacy foundation ng rehimen. Ngayon, ang April surrender claim ay dumagdag sa lahat ng naipong galit na ito. Ang double blow na ito, gutom at panlilinlang, ay pumuputol sa 47-year bond ng supporters ng rehimen at may fourth layer na nagpaparalisa sa three-front war. Ang Supreme Leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei ay napili mahigit isang buwan na, pero sa loob ng 35 days, walang image, walang voice, sinasabing injured siya. May ilang written statements pero ibang tao ang bumabasa at dahil dito, ang Iran ay hindi na pinapatakbo ng elected government kundi ng 3-person committee na galing sa Revolutionary Guards. Si Vahidi, IRGC Supreme Commander at de facto leader ng bansa. Ayon sa dating Iranian MP na si Ali Akbar Musavi Hanei sa NBC News, ang taong nagpapatakbo ng bansa ay si Vahidi. Si Galibaf ay walang kapangyarihan laban sa kanya. Si Zolgada, National Security Council Secretary na pinilit ni Vahidi na i-appoint ni President Pezeshkian, at si Mohsen Razai, isa sa founding commanders ng IRGC na nag-lead ng organization sa loob ng 16 years, ngayon ay military advisor ni Mujtaba Khamenei. Lahat sila ay IRGC origin, walang elected, walang cleric. Lahat lumaki sa era ng hindi pakikipag-negotiate, Iran-Iraq War, Hezbollah construction, nuclear crisis. Si Razai ay sumulat noon kay Khomeini noong 1988 na huwag tanggapin ang UN resolution, pero tinanggihan ito at tinanggap bilang drinking the poison chalice. Pero nitong 2026, walang supreme leader na magpapainom ng poison chalice. Si President Pezeshkian ay neutralized, hindi makapili ng cabinet. Si Vahidi ay humaharang sa minister appointments. Noong March, humingi ng apology si Pezeshkian sa Gulf States pero kinontra siya ng IRGC sa loob ng ilang oras. Ito ang malinaw na ebidensya ng civilian-military power imbalance. Ayon sa foreign policy analysis, ito ay indikasyon na ang Iran ay pumasok sa post-clerical era. Ang security establishment ay hindi na mediator, ito na ang nag-govern. Ang Islam part ng Islamic Republic ay naging fasad na lang. At kapag tinanggal mo ang religion sa theocracy, ang natitira ay military dictatorship. Ito ang pinakakinatatakutan ng mulas dahil kung ang IRGC Origin Committee ay kayang mamuno na walang clerics, ang mulas ay wala sa kapangyarihan at wala ring laban. Noong 1989, nang mamatay si Khomeini, mabilis na naset up ang Civilian Religious Command Structure. Si Rafsanjani at bagong Supreme Leader Khamenei ang nag-manage ng transition. Pero ngayong 2026, wala na ang structure na yon. Sa halip, 3 tao ang nakaupo na walang eleksyon at ang legitimacy ay galing lang sa baril. At ito ay nakakaapekto hindi lang sa enemies ng Iran kundi pati allies. Bumibili ang China ng oil mula Iran.
Pero paano ka makikipag-negotiate kung hindi mo alam kung sino ang may desisyon? Nagbenta ang Russia ng Shahed drones pero hindi na alam kung sino ang magbabayad. At kapag ang US ay umuupo sa table, hindi rin sigurado kung sino ang kausap. At ang pinakamadilim na bahagi, sinasabi ng rehimen na supported sila ng tao. Noong February 11, ang Revolution Anniversary Rallies ay inorganisa pero ayon sa documentation, nagbigay ang rehimen ng open threat sa families ng protesters na inaresto noong January uprising. Attend the rally or tataas ang sentences ng inyong kamag-anak. Ito ang pinakamalinaw na ebidensya kung paano nila pinupuno ang support rallies. Ang ilan sa mga may hawak ng flags ay hindi naniniwala kundi para iligtas ang mahal nila sa buhay. At gumamit pa ang rehimen ng isa pang weapon para itago ang katotohanan. Ayon sa parehong sources, nagpakalat sila ng AI-generated fake images sinasabing ang videos ng protesters ay fake at AI-produced. Si Alam Mulhuda, Friday prayer leader sa Mashhad at close ally, ay nagsabing lahat ng footage sa kalsada ay AI-generated. Kapag hindi na maitago ang katotohanan, idineklara nilang fake ang katotohanan. 1 taon at kalahati ang nakalipas, nakita rin ito sa Damascus. Tens of thousands ng pro-Assad supporters sa streets, pero nang tumakas si Assad, nawala lahat overnight. Sa Soviet Union, puno ng aplos ang party congresses pero marami sa kanila hindi na naniniwala. At sa huling taon ng Shah, mukhang stable ang army hanggang sa tumanggi itong magputok. Kung ang isang rehimen ay pinipilit lang ang supporters sa rallies gamit ang threats of execution at gumagamit ng AI para itanggi ang massacre evidence, ang tanging nagpapatayo dito ay takot. At gumagana lang ang takot kapag mukhang malakas ang nananakot. Ngayon, hindi na mukhang malakas ang Iran regime. Sa labas, Iran ay natatalo sa war, pero ang tunay na pagkasira ay galing sa loob. Isang 3-person military committee ang halos nakasakop na sa state. Ang president ay hindi makapili ng cabinet. Ang mulas ay nakikita ang 47-year theocracy na nagiging military dictatorship. Ang parliamentarians ay gusto ng ulo ng sariling diplomats. At ang supporters sa kalsada ay gutom at naloko. Sa bahay na walang kuryente, hospitals na walang gamot, at ATM na empty, pinapanood ang pagbagsak ng lahat ng pinaniwalaan nila. Sa history, ang mga rehimen ay hindi bumabagsak dahil sa labas kundi sa loob. Ang Soviet Union ay hindi bumagsak dahil sa missiles kundi dahil sa distrust sa loob. Ang Shah ay may modern army pero nang tumanggi itong magputok natapos lahat. Si Assad ay hindi tinumba ng bombs kundi ng sariling generals na umalis. Isa sa key turning points ng Iran ay ang massive systemic collapse noong katapusan ng March. Ang stability ng state ay nakasalalay sa security na maibibigay nito sa tao at institutions. Pero ang dilim ng March 29 ay bumasag sa shield ng rehimen, naghasik ng distrust sa elite at command structure. Realizing na walang mapagtataguan sa dilim, ang IRGC command ay nasa intense panic. Ang operations ay umaabot beyond Tehran at tumatarget sa high-level leaders sa Isfahan. Ang paghuli sa mga figures tulad ni Hassan Zardeh, key member ng Muhammad Razullah faction, ay nagdudulot ng paranoia sa loob ng rehimen. Hindi na nila alam kung sino ang leaking information kaya ang command structure ay naghihinala sa sariling units. Ang suspicion kung sino ang working with Mossad o coalition intelligence ay nagpapababa ng communication. Sa ganitong takot, ang reaction speed ng army at guards ay halos wiped out na. Imbes na magkaisa, ang military structure ay nagiging self-destructive dahil sa internal conflict. Three-way civil war, military junta, collapsing economy at sariling base ay nagre-revolt. Kaya bang tumagal ng rehimen sa lahat ng ito sabay-sabay? O uulit na naman ang history, isang rehimen na bulok mula loob ay babagsak sa huling tama? At ang pinaka-striking na tanong, maaaring nag-fire si Trump ng missile at nagkaisa ang Iran. External threats usually close internal cracks. Pero sa halip, nagsalita lang siya ng isang sentence at pinanood ang Iran na maghati-hati sa sarili nito. Ang cheapest weapon sa history of warfare, ang internal insecurity ng kalaban.